Hello ma'am, kind heart is me 416, sabi ni ma'am. Tiisin na lang dahil ang hirap din naman dito sa Pinas. Sobrang liit talaga ng sahod at ang mahal na lahat ng bilihin. Actually, mahal din naman po yung bilihin dito. And then, yun nga, dollar yung kita mo, dollar yung gagastusin mo. Pero dito may extra talaga. May maiipon ka talaga no, compared sa Pilipinas. Pero, yun nga, i-weigh mo rin yung mga bagay-bagay. Ano ba yung priorities mo, ano ba yung gusto mong, bakit ka ba nag-Amerika? Ano bang gusto mong makuha? Bakit ka ba nandito? Ano ba yung gusto mong makuha after ng program aside from learning the skills that you can learn here and then share it sa Pilipinas kasi yan naman talaga yung goal, no? Cultural exchange. Pero sa atin yung pangyayari, ipon din. Dollar exchange. Hello po Sir Brahim or Brahim? How do you pronounce it po? Need ba ng masteral before ka makapagturo sa USA? Hindi na po kailangan, especially kung bachelor's degree po kayo, elementary or secondary education or special education, at may license po kayo and certificate of employment na currently teaching sa school na nagturo kayo. Kailangan ng masters kapag ang bachelor's ay hindi education. So, ang tawag dyan, nag-units para makapag-take ng LET. So, kapag ganun yung situation, they need 36 units ng masters kasi hindi education yung bachelor's nila. So, yun po. God bless. Hello po Ma'am Joyce, ang tanong po niya, Sir, sa visa sponsor, pwede po ba yung individual na kakilala or relatives po? Thank you for bringing up this question kasi nung nag-a-apply pa ako, akala ko din pwede. Pero hindi pala kasi yung mga visa sponsor, sila yung nagpo-produce ng DS 2019 natin. So it should be like company, siguro yan sila, na their goal is makapaghanap ng teachers for cultural exchange. So, sila yung nagpo-produce ng DS 2019 natin, na DS 2019 dadalhin natin yan sa visa interview. May monthly check-in din sila kung okay ka lang ba, kung okay lang ba yung school mo. And then, it depends kung yung annual fee covered ba ng school mo. In my case, hindi. So, kami yung nagbabayad ng annual fee namin at insurance. So, i-check din nila kung sapat ba yung sahod mo para mabuhay ka dito sa USA. Hello Ma'am Queenie Melior, ang tanong ni Ma'am, hello sir, naghahanap po ng social security number at phone number, paano po yun? Yes ma'am, yun yung confusing sa nag-a-apply sa website ng schools. So yung ginawa po namin is naglagay po kami ng 9 digits na same number like 0000000000 or 9999, ganun na social security number. Sa phone number naman at address, ang nilagay ko address nung school na ina-applyan ko. Yung same address talaga, and then yung phone number din ng school na yun, kasi pag nakita naman nila na Philippines ka galing nag-a-apply, maintindihan nila yun. And then, again, kung nakita mo yung email, pwede ka mag-email sa principal, no? Para mapansin na nag-a-apply ka. So, upload your documents kasi importante din, malaking edge mo yun. Hello po. Sabi ni X, hello sir, I was hired sa isang elementary school as PE teacher dito rin Arizona. On the process na ang DS 2019 ko. Wow, God bless po. Ask ko lang, paano ba yung pagtuturo ng PE dyan? Same ba siya sa Pilipinas? Sa Pilipinas kasi wala tayong masyadong equipment, no? Mga bola, mga hula hoop. Dito naman, maraming gamit. So you just have to be, structured talaga yung klase mo. After the attendance, ang warm up ko, pinapaikot ko sila sa parang laps yung tawag, 5 laps. Parang warm up nila, tapos upo sila ulit for instructions. Sa inyo, elementary, pwede mga relay games, mga games hindi pa masyado yung sports. So, ganun lang, more on activities, hindi lang nakaupo.
Hello Ma'am Daisy, ang tanong po ni Ma'am Daisy, hello sir, anong visa sponsor po ang free if ever na ma-hire po? So again, yung visa sponsor ko is Intrax. Ako po yung nababayad ng annual fee ko at insurance, medical insurance. So, ang masasabi ko lang is parang depende din po siya kung sino yung visa sponsor na partner ng district ninyo. Kasi dito sa district namin, parang free yung Sagamore, Amity, wala po silang binabayaran. Ang nagbabayad po sa annual fee nila is yung district. So, malaking tulong yun kasi, 'di ba, nakaka-save ka ng pera na pangdagdag mo para maitulong sa family mo. So, yun lang po ang maisasagot ko dyan. Another job offer na naman. I'm so happy for Sir Lester. I am so happy, Sir Lester, no? That's why I'm gonna continue to do vlogging talaga. Sabi ni Sir, hello sir, naa ko job offer. Thank you kaayo sa imong tabang nako. And I said, hala sir, dako kaayo akong kalipay. Asa man ka na school? Ana si Sir, dako gyud kaayo ang imong tabang sa pagtubag sa mga pangutana nako sir ug pag-recommend nimo ni Ma'am Alisa. Wow, thank you kay Sir. God bless gyud. Sabi ko kay Sir, dapat wag talaga magpaapi sa mga bata. Mao gyud sir, ako nagyud ni andam ako kaugalingon para ana. Dako pud kay tabang imo mga video sir aron ma-set ako expectation ug makaandam ko puhon. Thank you kay this is so inspiring and so motivating for me to continue vlogging. God bless po sa inyo. Binigay talaga ni Lord yan para sa inyo. Hello po, ang tanong ni Ma'am, required ba ang driving license dira? Sir, thank you. Hope manotice po. Hi Ma'am, thank you for watching my videos. It's not required to have a license, although sa mga agency nire-require kayo ng license. Ako wala akong license sa Philippines. Wala akong driving license doon. Which reminds me na nagbayad ako sa asawa ng co-teacher ko. Hanggang ngayon wala pa rin yung license. Na-scam ako dun. 10K, 5K. Well, Diyos na lang bahala sa kanila. So, hindi po siya required. Pagdating dito, pwede yung i-process kasi pagdating dito kailangan makaprocess kayo ng SSN, Arizona ID, or state ID, kung saan state man kayo, yun, pwede kayo mag-driving test dito. And then, depende rin sa yung location nyo. Hello, Noli Mitangere. Ang tanong niya, strict po ba medical requirements? I have hypertension. Would this affect my application? Hindi naman po kasi actually yung J1, hindi masyadong strict yung natin, medical requirements, no? Hindi kailangan ng mga dental or pa yan, hypertension, mga high blood na check up, walang lang, parang naka-vaccine ba, ganun ata, vaccine nung ako kasi 2022 yun so medyo strict pa, pero ngayon parang wala na. So mas better dalhin mo siguro yung maintenance mo na gamot kapag nandito ka na, and then yun lang. Hindi talaga strict sa sa medical requirements yung J1 visa. Di naman tayo nurses eh. So my story, 2020 pa lang nag-a-apply na ako, but because of the pandemic, hindi natuloy. I was so frustrated kasi akala ko makakaalis na ako, mapapaayos ko na yung bahay. Pandemic, iyak ako ng iyak. Sabi ko, ano ba to? Ano ba yung nangyayari? But then, another blessing came up. Shout out to Riam, nag-attend kami ng birthday ng mama niya. And then, she told me about a rare job. So, I was working with rare job. Shout out to tutor Dai, my friend, Dai De La Rosa. Laging nagbibigay sa akin ng mga tips sa rare job. So, I was working there 2020 to 2022 before ako na-hire sa Amerika. Kasi sabi ko parang, wow, thank you Lord. Thank you talaga Lord na kahit hindi ako na-hire ng 2020, I was with rare job like Japanese. So, lagi ako nag-English. So, 2020 to 2022, na-practice ko yung English ko bago ako na-interview sa school. Parang laging may reserve si Lord sa'yo. Huwag niyong susukuan yung pag-a-apply dito sa USA as a teacher.
Nag-apply po ako 2020, natanggap ako 2022 dahil sa pandemic. So it took me 2 years no bago ako nagka-job offer. Wag na wag po kayong susuko sa mga maliliit na challenges or malalaki man yan. God is putting you on a situation na kaya mong lagpasan. Kasi pagdating mo dito, mas malaki pa yung mga challenges na darating sa buhay mo. But be confident and yung mga maliliit na bagay na yan, yung bang, interview. Uy, sana yung DS 2019, sana yung visa sponsor ko. Yung mga liliit na details na yan is preparing you to a bigger challenge, to a brighter future. Kaya, wag na wag susuko, laban lang, pray always. God bless.